Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa o nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin mo na ang buong video dahil madali lang po ito. So una, dito sa ating kawali, naglagay lang po ako dito ng half cup ng sugar. Kakailanganin natin tong lutuin sa pinakamahinang apoy para maiwasan po na masunog yung ating sugar kasi magiging mapait yung kalalabasan ng ating dessert recipe. So in short, i-caramelize lang muna natin yung ating half cup ng sugar. Kapag nakita na natin na ganito na yung itsura ng ating asukal, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isalin lang po natin ito sa ating moldehan. So ako, ganito na yung ginamit kong lagayan kasi gusto ko na maliliit lang yung magagawa kong jelly flan. So after natin yung maisalin dito sa ating moldehan, gawin naman natin yung ating jelly mixture. So una, sa isang kasirola, naglagay lang po ako dito ng 24 grams of leche flan jelly powder at nilagyan na po natin ito ng 2 cups of water. Kapag nailagay na natin yung ating jelly powder pati 2 cups of water, hahaluin lang po natin ito ng maigi para sure tayo na hindi na po namumuo yung ating jelly powder. After adding or after mixing ng ating jelly powder pati water, naglagay lang po ako dito ng isang lata or 370 ml ng evaporated milk. Hinalo ko lang po ulit ito at hindi ko na siya nilagyan ng condensed milk since may sugar na yung magiging base ng ating mixture. After adding ng mga ingredients dito sa ating kasirola, lulutuin lang po natin ito over medium to low heat, yung ating mixture. Tapos po, kapag kumulo na yung ating mixture, isasalin lang natin to dito sa ating lagayan na merong caramelized sugar, at kapag naisalin na natin yan dyan, hihintayin lang po natin tong mag-set at mag-firm. So habang hinihintay natin mag-set at mag-firm yan, gagawa ulit tayo ng another mixture. Habang hinihintay natin na mag-set yung ginawa nating mini jelly flan, sa isang kasirola, naglagay lang po ulit tayo dito ng 24 grams unflavored jelly powder. After nun, maglalagay na rin tayo dito ng 1/3 cup ng cornstarch, 3 cups of water, at hahaluin lang po natin ito ng maigi para sure tayo na hindi po namumuo yung ating jelly powder pati yung cornstarch dito sa ating kasirola. So kapag nahalo na natin yan ng maigi, maglagay na po tayo dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. After adding nun, maglagay na rin tayo dyan ng 370 ml ng evaporated milk. After adding ng evap, maglagay lang din tayo dito at least half teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. Kapag napagsama-sama na natin yung mga ingredients dito sa ating kasirola, hahaluin lang po natin ito ng maigi at pwede na nating buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat. So, dapat po ganun lang yung apoy dahil meron tayong cornstarch dito sa ating mixture na ayaw naman nating mabigla yung pagkaluto kasi magiging parang maaligas-gas yung lasa niya. So habang niluluto natin yan, mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang po yan sa ating Facebook page. By the way, pwede nyo na rin akong i-follow sa aking TikTok account na Ate Mo Angel. At ayan na nga mga kakusina, kapag kumukulo na po yung ating mixture, ready na po tayo sa pag-assemble ng ating dessert. So una, sa pag-assemble ng ating dessert, ito po yung gagamitin ko na lagayan at naglagay lang po tayo dito ng konting cream mixture na niluto natin kanina. Kaya ko naisipan yung recipe na ito kasi meron pa ako nitong Laura's Brewers Ladyfinger Biscuits. So gagamitin natin to. I-layer lang natin yung ating browas. So, nasa sa inyo na kung paano yung pagkakalagay. So, ako pinuno ko lang ito. Tapos, naglagay ulit tayo dito ng cream mixture na niluto natin kanina. Kapag nailagay na natin yung ating cream mixture, i-flatten lang natin or ayusin lang natin yung cream mixture bago isasalansan ulit natin yung ating Brewers Ladyfinger Biscuits. So, kapag nailagay na natin yung ating Brewers Ladyfinger Biscuits, ilalagay na natin lahat ng natitira nating mixture dito sa ibabaw at i-flatten lang po natin ito. Bago, kapag naayos na natin yan mga kakusina, ito na po yung na-unmold natin na mini jelly flan. Diba? Ang cute niya lang, kaya maliliit lang yung ginawa ko.
Kasi parang ang ganda-ganda niya lang gamitin kapag inilagay siya dito sa ibabaw ng ating dessert recipe. So, ang ginawa ko, gumamit na ako ng kamay. So, nasa sa inyo naman kung spatula yung gagamitin ninyo. So, ako kamay, pero naka-gloves naman ako. Tapos, inilagay ko dyan sa ibabaw para mas maayos at mas mabilis kong maiaayos yung ating mini jelly flan. Ayan, so kapag nailagay na natin yun dyan mga kakusina, yung natitirang syrup, naglagay lang din ako sa ibabaw. And then, ilalagay lang natin to sa ating ref. Hantayin lang natin siyang lumamig. Tapos maya-maya po, pwede ko nang ipakita kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, kapag lumamig na po yung ating dessert recipe, pwede na natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na Broas Graham Jelly de Leche. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. And kung nagustuhan mo pala yung ating video at isa ka din sa dessert lover, pakishare na po yung ating video at ilagay mo sa comment section kung taga saan ka nanonood. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching! Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin mo ang buong video dahil madali lang po ito. Una, meron po tayo ditong 832 grams ng fruit cocktail. I-drain lang po muna natin ito kasi isi-set aside muna natin ito. Bago yung mismong syrup na nandun sa fruit cocktail, i-disregard nyo na at mag-ready na po tayo ng ating saucepan dahil kakailanganin natin dito ng 24 grams ng 4 Seasons jelly powder. After natin yung mailagay dito sa ating kasirola, maglagay na rin po tayo dito ng 3 cups of water. Siguraduhin po natin na naka-off pa yung apoy sa ating kalan dahil gusto po natin na tunawin muna ng maigi yung ating jelly powder dito sa ating water. Kapag natunaw na natin yung ating jelly powder dito sa ating saucepan, lulutuin lang po muna natin ito over medium to low heat and then continuous po natin tong hahaluin para sure tayo na hindi siya naninikit doon sa bottom ng ating pan. And siguraduhin po ninyo na kukulo yung ating mixture para mabilis po itong mag-set or mag-firm later. So habang niluluto natin yan mga kakusina, gusto kong i-flex sa inyo itong ating kalan. So ito yung nilulutuan ko. Diba nang nakaraan, meron akong ginagamit na kulay red. Pero po, yung red na yon ay ginagamit na lang natin sa ating mga live videos. So this time, bumili ako nitong Gaslight na color white. Tingnan nyo naman, diba? Ang ganda sa video. Tapos, ang bilis lang din matanggal nung mismong pinaglulutuan natin dito. Kasi nga po, pwede natin yung linisin gamit yung ating mga sponge. Yung linisin nyo lang. Tapos, mabilis lang din makabili ng kanilang gas kasi mura lang din siya. So, ganyan. Ginagamit natin to sa ating mga recipe videos. Tapos, yung red naman na ginamit natin before, ay ginagamit ko naman siya sa ating live videos, diba? Talagang gamit na gamit ko itong Gaslight na portable gas stove. Yan. So, after natin yan maluto mga kakusina at kumulo na yung ating jelly mixture, isalin lang po natin ito sa ating lagayan. Bago, kapag naisalin na natin to dito, hihintayin natin yung mag-set at mag-firm. At ayan na nga mga kakusina, kapag naluto na po natin yung ating jelly mixture, kapag nag-set na yan at nag-firm, hihiwain ko lang po ito into cubes. Nasa sa inyo na kung gaano kalalaki, gaano kaliliit. Tapos kapag nahiwa na natin yan, ilagay lang po natin ito sa isang mixing bowl. Kapag nailagay na natin to sa ating mixing bowl, pwede na nating ilagay or isunod yung ating na-drain kanina na fruit cocktail. After adding ng ating fruit cocktail, sinunod ko dito yung 1 can or 370 ml ng all-purpose cream. Bago, sinundan na rin po natin ito ng red nata de coco. Siyempre, i-drain ninyo yung syrup. Tapos, ilagay nyo ng lahat yung ating nata de coco. Ganun lang din, kapag naglagay na kayo dito ng white kaong, i-drain lang din yung ating syrup bago ilagay nyo ng lahat yung kaong dito sa ating mixing bowl. After adding ng ating nata de coco, pati ng ating white kaong, pwede na tayo ditong maglagay ng 390 grams ng condensed milk.
After adding ng condensed milk, maglagay lang din po tayo dito ng 1 can or 370 ml ng evaporated milk. After adding ng mga ingredients dito sa ating mixing bowl, haluin lang po natin ito ng maigi para mag-combine at hindi naman po mamuo yung condensed milk sa bottom ng ating mixing bowl. So, kapag nahalo na natin to mga kakusina, ilalagay lang po natin to sa ating chiller, wag po sa freezer. Sa chiller lang po natin to ilalagay ng mga 6 hanggang 8 oras para medyo kumapal yung consistency ng ating all-purpose cream. Pero, kung wala kayong ref, pwede naman po lagyan nyo na lang yan ng yelo, tapos pwede nyo na po yung i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, kapag lumamig na po yung ating dessert at medyo kumapal na rin yung consistency ng ating all-purpose cream, pwede na po natin tong i-enjoy! At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na 4 Seasons Fruit Salad. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. By the way, kung isa ka pala sa dessert lover, say hi Angel sa ating comment box section.